question now ganyan ba talaga ang magiging Amerika? Hindi raw maiaalis ang pagkabahala ng publiko sa kinabukasan ng Amerika, gayon din sa posibleng epekto nito sa Canada. Mula kasi sa inaugurasyon ni US President Donald Trump, iba't ibang kontrobersya na ang naiulat sa bansa, lalo nang umpisahan ni Trump ang pagpirma ng ilang executive orders, gaya ng pagtutol sa konstitusyon ng Amerika at pag-uutos sa mga opisyal na huwag bigyan ng citizenship ang mga sanggol na ipapanganak sa Amerika kung undocumented migrant ang mga magulang nito. Nakakabahala sa mga kapwa natin sa US, pero nakakabahala rin sa mga imigrante o mga kapwa natin dito sa Canada kasi kung gagawin niya yun dito, may posibilidad na gawin din nila yun dito sa Canada. And tayong mga Pilipino, once again, third largest immigrant community, for XYZ reason na hindi pa natin kayang i-regularize yung status natin, marami pa rin maaapektuhan. Naging prioridad din ni Trump na panigan ng kanyang mga supporter na nanguna sa January 6, 2021 attack sa Capitol matapos ang pagpardon niya sa mga ito. Hakbang na Ani Bertiz, banta sa kaligtasan ng mga taga-Amerika. There's no more respect with the laws that they themselves have created. Kung ito yung tale as old as time na kalaban or kakampi, di ba? So lahat ng mga kakampi ko, ipapardon ko. Tila special treatment din sa inaugurasyon ng ilang CEOs at pangulo ng malalaking kumpanya na front row ang pwesto sa panunumpa ni Trump. Kung ang CEO ng Facebook or CEO ng Tesla, ng Amazon, sila ang magiging upo sa pinakamakapangyarihang lugar na pwedeng mag-control ng kung ano mang mangyaring economic-wise sa buong mundo, then it tells you kung ano ang driving force tsaka motivation ng USA for the moment, which is very much profit-driven. Naniniwala si Bertiz na ang mga kontrobersyal na pinirmahang executive orders ni Trump bahagi ng patuloy niyang pag-atake sa vulnerable communities. These are all distraction. Ang mga Amerikano right now are starving. Mga Amerikano right now, they lost their livelihood, they lost their houses. So, asa ng game plan para tulungan nila yung mga kapwa nilang Amerikano? Ang nangyayari kasi, yung mga executive order na pinirmahan niya kahapon puro attack sa mga communities. Umaasa raw siyang kapulutan ng aral ng mga Canadian at ng komunidad ang kasalukuyang sitwasyon sa Amerika, maging mapanuri sa mga ihahalal na lider at huwag sayangin ang pagkakataon at karapatang bumoto sa susunod na halalan. Medyo na rin tayo walking on eggshell na rin tayo not only because of our domestic politics, di ba, tungkol sa race, sa Liberal Party and leadership, but in the future, magkakaroon din tayo ng election and kung ano mang mangyari sa kapitbahay natin, it will also impact kung ano mangyayari sa politics ng Canada.